Ang aking asawa, si Carlo, lihim na inilipat ang lahat ng aming ipon, ang aming bahay, sa pangalan ng kanyang ina. Nakita ko mismo ang mga papeles, nanginginig ang aking mga kamay. Paano niya nagawa iyon? Matapos ang lahat ng mga taon na pinagsamahan namin, ang aming tahanan, ang aming kinabukasan, biglang naglaho. Ngunit hindi niya alam, kahit habang tahimik ko siyang pinagmamasdan, na ang tunay na may-ari ng lahat, kasama ang akala niyang pagtakas, ay ako pa rin, naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Hindi ako Aliyah Garcia. Ako si Aliyah. Pero mas kilala ako bilang si Lia. Isang babae na nasa katanghaliang gulang. 59 na taong gulang. Pero madalas kong isipin na parang lumagpas na ako sa bilang na iyon. Ang daming pinagdaanan, ang daming natutunan. At sa edad na ito, sa dami ng pinagdaanan, isa na akong matagumpay na negosyante. Hindi lang negosyante, kundi ang ulo ng Garcia Group, isang pangalan na malaki at malakas sa iba't ibang industriya. Pero iyon ay hindi ang kwento ngayon. Ang kwento ngayon ay tungkol sa isang lalaki na naniwala na mas matalino siya kaysa sa lahat. Isang lalaki na ang yabang ay umabot na sa kalawakan. At ngayon, sasagutin ko ang tanong na bumabagabag sa marami. Tanong na matagal nang iniisip ng mga nakakakilala sa amin. Nangyari nga iyan. At ito ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang pagbagsak ng isang lalaki na akala niya ay hawak niya ang mundo. Noong araw na iyon, isang Lunes ng umaga, eksaktong 10:00 ng umaga. Sariwa pa sa aking kamay ang mga papeles ng diborsyo. Sariwa pa ang tinta sa aking pirma, at sariwa pa rin ang sakit sa aking puso. Pero ang sakit na iyon ay napalitan ng isang kakaibang kalmado. Parang biglang luminaw ang lahat. Nakaramdam ako ng kapayapaan na matagal kong hinahanap. Hindi ko inaasahan na sa araw na iyon, makikita ko ang pinakadramatikong eksena ng aking buhay. Nagmamaneho ako patungo sa De Ora Premier, isang lugar na bahagi ng Garcia Group. Hindi niya alam iyon. Hindi kailanman nalaman ng aking dating asawa, si Carlo, na isa ako sa mga may-ari ng buong mall na iyon. Ang pagpapakilala ko sa kanya sa una ay simple lamang. Isang guro na may sariling maliit na negosyo. Ito ang aking maliit na lihim, ang aking paraan upang makahanap ng tunay na pagmamahal. Isang pag-ibig na walang halong interes sa aking kayamanan. Pero lahat ng iyon ay nagbago. Papasok ako sa entrance ng mall nang biglang tumawag ang aking security head. Ma'am Aliyah, nakita namin si Ines Carlo de la Cruz sa high-end jewelry section, kasama ang kanyang kabit. Malamig ang boses ng aking security head, alam niyang hindi ako magugulat. Matagal na kaming gumagawa ng mga pagmamasid. Matagal na akong nagmamasid. Sige, bantayan niyo lang. Huwag kayong lalapit, tugon ko. Ikinumpas ko ang aking kamay. May kung anong puwersa ang humihila sa akin upang makita ang eksena. Naglakad ako ng dahan-dahan, kalmado ang aking puso. Wala akong ibang nararamdaman kundi ang isang kakaibang anticipation. Parang nanonood ako ng isang pelikula at ako ang bida. Pero ang eksenang ito ay totoo. Ang sakit ay totoo. At ang hustisya, kailangan ding totoo. Nang makarating ako sa harap ng Easy Precious Gems, isang marangyang tindahan ng alahas na matatagpuan sa ikatlong palapag ng Easy Aura Premier, huminto ako sa likod ng isang malaking haligi. Hindi ako makikita mula sa loob, pero nakikita ko ang lahat. Doon, sa gitna ng tindahan, naroon si Carlo. Ang dating asawa ko. Kasama si Katrina Reyes, ang babaeng ipinagpalit niya sa akin. Buntis si Katrina. Kita sa kanyang tiyan ang ebidensya ng kanilang pagtataksil. Nakangiti siya. Nakangiti sila pareho. Anong gusto mo, mahal ko? Tanong ni Carlo kay Katrina. Ang boses niya ay malambing, puno ng pagmamalaki. Ang pagmamalaking hindi ko kailanman narinig sa akin. Pumili ka.
lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Pinanood ko silang pumili. Si Katrina, na may mga mata na nagniningning sa kasakiman, ay itinuro ang isang singsing. Isang singsing na may malaking diamante. Ang singsing ay nagniningning, parang ang kinang nito ay sumisigaw ng halaga. Lumapit ang sales assistant. Ma'am, sir, ito po ang aming pinakamahal na singsing. 75 million pesos po. Nanlaki ang mata ni Katrina. Totoo. 75 million. Ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. Ngumiti si Carlo. Isang ngiting puno ng yabang. Isang ngiting nagpapahayag na wala siyang problema sa presyo. Iyan ang gusto ng mahal ko. Iyan ang kukunin ko. Naramdaman ko ang kakaibang kirot sa aking puso. Hindi dahil sa presyo ng singsing. Hindi dahil sa inggit. Kundi dahil sa alaala ng aming mga anibersaryo, ng aming mga espesyal na okasyon. Wala kaming kailanman na ginastos na ganoon kalaki. Kahit pa alam niyang mayaman ako, hindi niya kailanman inisip na bilhan ako ng ganoon. Lagi niyang sinasabi na simple lang ako. Simple. Pero ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi simple. Inabot ni Carlo ang aking itim na card sa teller. Ang card na iyon. Ang card na ibinigay ko sa kanya noon upang mapadali ang kanyang mga transaksyon sa negosyo, kunwari. Ang card na alam kong ginamit niya sa kanyang pagtataksil. Ang card na galing sa aking pangalan. Ang card na, sa araw na iyon, ay biglang nagbago ang kapalaran. Pumindot ang teller. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nagkaroon ng tunog. Isang tunog na pamilyar sa lahat ng nakaranas na. Isang beep. At lumitaw ang mga salita sa screen. Insufficient funds. Nagbago ang mukha ni Carlo. Mula sa yabang, naging pagtataka. Ano iyan? Mali iyan. Ay try mo ulit. Utos niya sa teller, may bahid na ng inis ang kanyang boses. Nag-try ulit ang teller. Muling beep. At muling lumitaw ang mga salitang insufficient funds. Imposible iyan, sigaw ni Carlo. May bilyon akong pera dyan. Mali ang makina nyo. Nanakawan niyo ako. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Nagsisimula nang mapansin ng ibang customer ang nangyayari. Si Katrina, tahimik sa tabi niya, ay nagsimula ng maging balisa. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Sir, hayaan niyo po akong tawagan ang manager, sabi ng teller, ang kanyang boses ay mahinahon pa rin. Lumapit ang manager, si Ian Reyes. Kilala ko si Ian Reyes. Siya ang aking katiwala sa lahat ng tindahan ng alahas sa Garcia Group. Isang tapat na tao. Nilingon niya ako ng bahagya at kinindatan. Alam niya ang plano. Ano ba ito, Gil Reyes? Ninanakawan ako ng mga tauhan mo, galit na sigaw ni Carlo. Kalmado si Kim Reyes. Ginoo, pasensya na po, ngunit hindi po namin kasalanan ang nangyayari. Ang card po na ito, itinuro niya ang itim na card sa kamay ng teller, ay kinansela, Ginoo, kaninang umaga lamang, eksaktong 30 minuto na ang nakalipas. Para akon na karinig NG isan malaka na tunog. Ange bagsak NG isan salamin. Ange bagsak NG papangap ni Carlo. Et qui n'en cela? Sino ange nag quand cela? Sino? Baki? Ange Bose ni Carlo et Puno na NG pag kabigla at gali. Inarap niya si Katrina. Mejinawa kaba, Katrina? Mekungano kabang kinansla. Humiling si Katrina, putla. Voilà, Carlo, voilà a Konjinagawa. Ika ange mehari NG kard na iyan, indiba? Ako ange nag kansla bulon kao. Indi kao alam na maririnig palania point na palingon si Carlo. Ange kanyang MG amata et nagtagpo sa akin. Saliko NG aligi. Nakita niya ako.
Nakatayo Akonang Tuid. Walan Emotion Anjaking Muka. Pero Salub Kao, Nanyan Jinjit Anjgali. Anjgali Naito et Piniga Kao Nang Matagal. Piniga Kao en Gang Salumaba Anjkalinawan. Anjpag Kabigla sa Kanyang Muka et Indi Mepinta. Parasiyan Nakakita Ng Multo. Izan Multo Ng Kanyang Nakaraan. Izan Multo Ng Kanyang Mg Akazalanan. Alia? Anon Jinagawa Modito. Ikao? Ikao Anjme Kagagawan Nito, Indiba? Manyanaka Oka. Anon Karapatan Mo. Sumiga Osiya. Nagpapa Lagange Kanyang Bo Sabuong Tindaan. Karapatan? Anjaking Boz et Kalmado, Allo Bunubulon. Rako? Anjnagmameari Ng Kard? Anjnagmameari Ng Pera? Atngayon, Tataninjin Mo Ako Kung Me Karapatan Ako. Anj Sakit Nanarandaman Kaonang Makita Kaosila et Matindi. Pero Kazabe Nito, Anj Kalinawan et Dumating. Ito Anj Taman Sandali. Anj Taman Sandali Parakumilo. Matagal Kaonang Pinag Plagnon Anjla. Matagal Kaonang Ineyan Anjla. Pero Ngayon, Orana Parakumilo. Orana Para Magbayad Siya. Orana Para Marandaman Nia Anj Sakit Na Pinadama Nia Saakin. Anj Mga Ala et Bumalik, Parent Alon Na Huma en passe à Dalan Pazigan. Tat longtemps. Tat longtemps Ng Kazal. Tat longtemps Ng Pagduruza. Tat longtemps Ng Impierno. Kung Tataninjin Mo Akon Gayon, Anj Tanjing Sago Kao Eiyan. Impierno. Pero Baki Kao Pineyagan. Baki Ako Nagti. Bumalik Ako Saaking Ala, Sapanaon Nakilala Kao Si Carlo. Ipinakilala Kao Anjaking Sarili Sa Kanya Bilan Isan Simplan Guro Sa Isan Pan Publicon Paralan, Name Konting Negozio. Anj Totu, Isa Akontagapagmana Ng Garcia Group. Anjaking Tate Atnane, Patinara Anjaking Kuya Marco, et Sumuporta Sa Haking Décision Naitago Anjaking Pagkakakilanlan. Gusto. Kao Ng Tunen Pagibig. Isan Pagibig Na Indi Nakabate Sa Haking Kayamanan, Indi Sa Haking Aplido. Gusto Kao Ng Isan Taona Mama Ako Sa Kung Sino Ako, Indi Sa Kung Gano Ako. Isan Panyane Nangayon et Tilana Pakatawa. Napaka Innocente. Nun, Si Carlo et Kakitakit. Anj Kanyang Mg Salita et Matatami. Anj Kanyang Mg Tingin et Puno Ng Pagmamaal. Anj Kanyang Mg Galao et Puno Ng Pagalan. Naniwala Ako. Naniwala Ako Sa Kanyang Pagmamaal. Naniwala Ako Sa Kanyang Mg Pangarap. Naniwala Ako Na Siya Anj Lalaki Na Mama Alain Ako, Kait Sino Pa Ako. Pero Inti Inting Nagbago Anjla. Matapo Anj Aming Kazal, Inti Inting Bumagsak Anj Kanyang Mascara. Anj Matatami Na Salita et Najin Mapanira. Anj Pagmamaal et Napalitan Ng Paninimba. Ouala Kang Silbing Mebae. Ito Anj Mg Salita Na Madala Kond Marinig. Ouala Kang Kwenta. Sinazabi Niya Iyan Kapag Indi Niya Gusto Anjaking Niluto. Kait Gano Pa Ako Kapago, Kait Gano Pa Ako Kasakit, Sinizikap Kond Magluto Ng Mazarap Na Pagkin Parasakanya. Nalala Kao Pa, Isan Bezes, Nagluto Ako Ng Sabo. Napakazarap Nun Para Saakin. Pero Sakanya, Mala Anj Sabo Mo. Indi Kamarunon Magluto. Baki Kapea Nagluto Kung Indi Monamankaya? Panji Pa Anj Laza. Anj Kanyang Negozio. Anj de la Cruz Tech Solution. Sa Simula, Akala Kao et mes potentiels. Nakita Kao Anj Kanyang Passion, Kait Na Anj Kanyang Mg Aideya et Indiganap Nabinuo. Pero Bilan Azawa, Gusto Kond Supporta Ansia. Kaya Paliim, Sapama Magitan Ng Aking Abogado Santos Atni Monsieur de la Rosa, Ako Anj Nagpopondo Sa Kanyang Kumpanya. Anonymous Na Pamunuunan, Kunwari. Akala Kao, Kapag Humain Lad Anj Kanyang Negozio, Matututo Siyan Pa Alaga Anj Mg Bagay.
Pero Indi. Anjpagpo Pondo Kao et Nagbige Sakanya Nge Dailan Paramajin Mas Mayaban. Akalaniya, Matalino Siya. Akalaniya, Siya Ange Nagpapalago Nge Kanyang Negozio. Pero Ange Totu, Angela Nge Ion et Galing Saakin. Angitim Nakard. Ange Kanyang Itim Nakard. Nalala Kao Pea Numinabo Kao Ion Sakanya. Mpara sa mga transaction mo sa negozio, Maal. Paramas Madali Angela, Sabi Kao. Ngumiti Siya. Indiniya Kelan Mansinuri Ange mga Tintunin at Kundizion. Anjakalaniya et Galin Ion sa Kanyang mga Akunt. Pero Ange Totu, Ako Ange Nag Setup Ng Pangunaing Akunt. Ange Kanyang Card et Isan des Pand Card Laman, Nakakabit sa Aking Billion Pison Akunt. Angela Ng Ginagastonia, Angela Ng Kanyang Pagyayaban, Galing sa Akin. Indi para sa contrôle. Kundi para Tulingan-Siya. Sa Panini Walan Magbabago Siya. Pero Ange Pagbabago et Dumating, Indi para sa Ikabubuti. Inting Bumabasi Carlo sa Pajijing Mayaban. Ange Kanyang Pagasta et Najin Matindi. Lalo Nanang Makilalaniya si Katrina. Ange mga Mansa. Ange mga Resibo. Ange mga Liim Napag Pupulon. Matagal Kon Inakala na Matalino Ako. Na Indiniya Ako Malilinlan. Pero Ange Pagmamaal et Nakakabulag. Angang sa Isan Arao, Natag Puan Kao Ange mga Mansa sa Kanyang Telepono. Mga Mansa Mulak et Katrina. Mga Mansa na Puno Ng Pagmamaalan. Mga Mansa na Nag de Tali Ng Kanilang Mga Plano. Atange Mga Resibo. Mga Resibo Ng Mga Mamaaling Regalo Parak et Katrina, na Bineyarangami Ange Aking Card. Ange Bawa Resibo et parents Pugnal na Tumuzok sa Aking Puzo. Ange Bawa Mansa et parents Lazon na Kumala sa Aking Dugo. Indi Kao Maintindian. Baki. Baki Niya Ako Jinawan Ng Ganito. Jinawa Kao Angela. Ibinige Kao Angela. Anjaking Puzo, Anjaking Tiwala, Anjaking Kayamanan. Atito Anjizinukli Niya Saakin. Anjuling Patak. Anjuling Pag Patak Ng Lazon Saaking Puzo. Ange Pagmamalaki ni Carlo at Katrina Saakin. Anjayagang Pagwawalan Baala Saakin. Indi Nanila Itinatago. Sa mga Pagtitipon, sa Aming Bae, Inaayan Niyan Makipague Sapesi Katrina sa Akin Nang Walangalan. Para Akon Isan Katulon sa Sarili Kong Bae. Sa Tingin Niya, Wala Akon Magagawa. Ange Panini Wala Niya na Wala Akon Laban. Ange Panini Wala Niya na Maina Ako. Iyon Anjuling Patak na Nagtulak sa Akin na Magpazia. Magiwale Kami. Atindi Laniyon. Siziguraduin Kong Pag Babayaran Niya Angela Ng Kanyang Jinawa. Ange Bawa Problema sa Pananalapi ni Carlo, Ako Ange Nagdadala. Angela Ng Kanyang Utang, Ako Ange Nagbabayad. Kait Pa Ange Mga Regalo na Ibinibige Niya sa Kanyang Gina, na Alam Kong Gusto Niya, Ako Ange Nagbabayad. Ange Kanyang Gina, na Mehari Ng Malina Karinderia sa Palanque. Nalala Kao Pa, Tinanon Niya Akonun. La Anak, Ange Ganda Naman Ng Relomo. Bige Bayan ni Carlo? Napilitan a Kongumiti, Kait na Alam Kong Nako Ange Bumilinun. Jinawa Kao Angela. La. Pero Angela et Indi Sapa Para Sakanya. Angela Ng Ion et Nagpababa Laman sa Akin Sakanyang Paninja. Jinawa Niya Akon Isan Tanga. Isan Bulag na Tanga na Nagbige Ngela Ng Kanyang Pagmamahal sa Isan Tan Indi Karapadapa. Bumalik ang eksena sa tindahan ng alahas. Ang gulat ni Carlo ay napalitan ng matinding galit. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Aliyah, paano mo nagawa ito? Magnanakaw ka. Akin ang pera na iyan. Akin. Sumisigaw siya, halos mawala na sa sarili, kalmado akong ngumiti.
Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Carlo, isipin mo nga. Mayroon ba sa mga card na iyan na hindi napuno ng pera ko? Ang sweldo mo na 108,000 piso, hindi nga sapat para bayaran ang damit na suot mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ang aking mga salita. Ang kanyang bibig ay bumukas at sumara, ngunit walang lumabas na tunog. Hindi, sigaw ni Carlo. May iba pa akong card. Platinum iyan. Gold card. Ito. Inabot niya ang isa pang itim na card at isa pang gold card, muling sinubukan ng teller. Muli ang i-beep. At muli ang mga salitang insufficient funds. Sa bawat pagsubok, lumalaki ang bulungan ng mga tao sa paligid. Ay, walang pera pala. Puro yabang lang, bulong ng isang babae. Nga, akala ko pa naman mayaman. Akala ko kung sino. Suso lang pala, sabi ng isa pa. Narinig ko ang boses ni Aling Nena. Siya ang may-ari ng karinderya na madalas kong puntahan, malapit sa aking bahay. Kilala niya ako at kilala niya si Carlo. Naintindihan niya ang pinagmulan ng pagyayabang ni Carlo. Unti-unting namumula si Carlo. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Nagsisimula na siyang mawalan ng kontrol. Ninakaw mo ang lahat ng pera ko, Alia. Magnanakaw ka, sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Carlo, wala akong ninanakaw. Ang lahat ng iyan ay akin, noon pa man, sagot ko. Ang aking boses ay kalmado, halos bumubulong. Ikaw ang nagnakaw. Ninakaw mo ang tiwala ko. Ninakaw mo ang aking pagmamahal. At ngayon, gusto mong makinig ako sa iyong mga akusasyon. Nagmamadaling lumapit si E. Reyes, ang manager ng tindahan. Ginoo, pasensya na po. Upang luminaw ang lahat, tatawagan ko po ang BEC Customer Service. Ilalagay ko po sa speaker. Kinumpirma ng operator ng bangko, sa malinaw at profesional na tono, na nakarinig ang lahat, kinansela po ang black card ni Alia Garcia, ang primary account holder. Lahat po ng dependent cards na nakakabit sa kanyang account ay kinansela na rin po, at ang pondo ay inilipat na. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Ano? Ang boses ni Carlo ay nangginginig. Nilinaw pa ng operator, ang primary account holder po ang may buong karapatan sa pondo. At bilang isang dependent card holder, Ginoo, kayo po ay sumang-ayon sa mga tuntuning ito nang ginamit niyo ang card. Para akong nakarinig ng libu-libong piraso ng salamin na nabasag sa sahig. Ang pagbagsak ng buong mundo ni Carlo. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. Si Katrina, sa tabi niya, ay nagtataka at naguguluhan. Carlo, anong ibig sabihin nito? Sinabi mo sa akin na iyo ang card na iyan. Sinabi mo na ikaw ang may-ari ng lahat ng iyan. Nga pala, sabi ko, ang aking boses ay mas malinaw ngayon, mas matigas. Ang 30 milyong pisong apartment na binili mo para kay Katrina. Akala mo ba ay galing sa iyo? Galing din iyan sa aking pondo. Lahat ng iyan sa akin din. Namula ang mukha ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Carlo. Nagkatinginan sila, puno ng galit at pagtataksil. At alam niyo ba, sabi ni Amy Reyes, ang manager na lumapit sa akin, si Ma'am Alia po, ay isa sa aming highest category client. Ang kanyang pangunahing account po ay mailimitasyon na 6 na bilyong piso. At kakagaling lang po niya humiling na i-freeze ang lahat ng purchasing power mula sa dependent cards na naugnay sa kanyang pangunahing account para sa lahat ng establishmento sa ilalim ng Garcia Group. Para akong nakarinig ng sabay-sabay na singhap mula sa mga tao. 6 na bilyong piso. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa akin, puno ng pagkamangha. Ang galit at pandidiri ng publiko kay Carlo ay kitang-kita sa kanilang mga mukha. Ang bulungan ay naging malakas. Ang kapal ng mukha.
Niloloko niya ang asawa niya, tapos ninanakaw pa ang pera. Aliyah! Aliyah, mahal ko. Lumuhod si Carlo sa sahig. Lumuhod siya. Sa gitna ng tindahan. Patawarin mo ako, mahal ko. Nagkamali ako. Please, Aliyah, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Iiwan ko si Katrina. Ngayon na. Ngayon na. Please, Aliyah, maawa ka. Tiningnan ko siya, walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamakaawa. Pero ang aking puso ay yelo. Huwag mo akong tawaging mahal ko, Carlo, sabi ko. Hindi na ako ang mahal mo. At huli na ang lahat para magpatawad. Maraming beses kitang pinatawad. Pero walang pagbabago. Ngayon, oras na para ako naman ang magdesisyon. Biglang dumating ang security ng mall. 2 malalaking lalaki nakasuot ng uniforme. At sa kanilang likod, si Kuya Marco. Ang aking Kuya Marco. Ang kanyang presensya ay banayad, ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Carlo. Isang kapatid na handang ipagtanggol ang kanyang kapatid. Sir, ma'am, pakialis na po kayo. Nagdudulot po kayo ng kaguluhan, sabi ng isa sa security. Hindi. Hindi ako aalis. Siya ang dapat umalis. Siya ang magnanakaw. Sumigaw si Carlo. Hinawakan ni Kuya Marco ang braso ni Carlo. Umalis ka na, Carlo. Huwag mo nang hintayin na ipahiya ka pa namin ng husto. Ang mukha ni Carlo ay putlang-putla. Pilit siyang pinalabas ng mall, kasama si Katrina, na namumula ang mukha sa kahihiyan. Lumabas sila, bitbit ang kanilang kahihiyan, at ang mga bulungan ng mga tao sa likod nila. Ito ang simula ng kanyang pagbagsak. At para sa akin, ito ang simula ng aking kapayapaan. Mga Mahal Kong Kebigan at Tagasubebe, Sapinton Ito Ng Kwento, Ano Kaya Ange Tumatagbo Saizip Nino? Nagawa Bani Aliya Ange Tama? Omeiba Peasian Puedeng Gawan? Iba Agi Angignon Saloubin Sa Komen Section Saibaba. Atuag Kalimutan Ilaik Ange Vidéo Naito At Mag Subscribe Sa Aming Channel Para Sa Mas Marami Panquentum Puno Ng Aral At Kataringan. Maramin Salama Po. Ange Mga Sumuno Na Sandali et Parents Isan Malström, Isan Malakinuno Na Sumizira Sala Ng Daranan. Aban Ako et Calmado, Tilanasa Jitna Ng Isan Bagyo Na Indi Ako Apectado, Ange Mundo Ni Carlo At Katrina et Gumio Sa Isan Mabilin Apag Bagsak. Dali Dalin Isinugo Ni Carlo Si Katrina Sa Hospital. Sa Jitna Ng Kayan Sa Mal, Biglan Sumakit Ange Tian Ni Katrina, Mas Matindi Kaisa Sadati. Ange Kanyang Mga Asigo et Puno Ng Tako. Nasa Matinding Sakitsiya, Atalam Ni Carlo Na Nasa Peligro Ange Kanilang Anak. Ange Kanyang Izip, Na Puno Ng Gali At Kayan, et Biglan Nag Karun Ng Iban Priorida, Ange Kanyang Majijing Anak. Pag Dating Sa Hospital, Mabili Na Inazikazo Si Katrina. Nguni Bago Pe Aman Simulant Ange Anuman Gamutan, Iningi Ng Hospital Ange Tatlonding Libon Pison de Posi Para Sa Agaran Pagamo. Tatlonding Libon Piso. Isan Alagana, Ilang Oralang Ange Nakalipa, et Walan Wala Para Ke Carlo. Tatlonding Libon Piso. Ange Boz Ni Carlo et Nangin Ginig. Wala A Konganun Kalaking Peran Gayon. Sinubukan Nia Ange La Ng Kanyang Natitiran Card. Isa. Ange Kanyang Platinum Card Ange Kanyang Gold Card La et Nabigo. La et Nagpakita Mga Salitan Insuffici Funds. Sinubukan Nia Ange Kanyang Wallet. Tatlin Poum Libon Piso Laman. Sinuri Nia Ange Kanyang Mga Bank Account Sa Kanyang Siran Telepono. Labin Wallon Libon Piso Laman. Ange La Ng Kanyang Pera, Ange La Ng Kanyang Pagayaban, et Biglan Naglaona Parambula. Sa Desperation, Tinawagan Nia Ange Kanyang Mga Kebigan. Si Daniel, Si Miguel, Si José. La Asila. Nguni Isa Silan Tumanji. Et Carlo, Passanciana,
maramirin a con problème gayon, Sabini Daniel. Meutang kapea sa akinum nakarang buan, diba, Sabini Miguel. Okaya, simplan indilang ni la sinago ange kanyang tawag. Don niyan alaman ange katotoanan. Sia et kebigan laman sa kanila dail sa kanyang pinagi nala en kayamanan. Ngayon na wala na siya, wala rin sila. Iniwan siyan magiza, sa jitna ng kanyang mg a problema point ilang ora ange lumipa. Napuno ng pa galala at tako. Ange bawa sandali et parent walan katapuzan. At pag katapo, lumaba ange doctor. Ange kanyang muka et serioso. Ange kanyang mga salita et parent sintok sa dibdib ni Carlo. Ikinagagalak po neming ipalam sa inyo, Gino, na indi po naman nazajip ange sangol, sabi ng doctor. Maziado na pong na pektuan ange matri ni maem Katrina. At, sa kazama ang palad po, mababa na po ange posibilida ni en muling mabinti sa ina arap. Nabigla si Carlo. Parent me pumutol sa izan bagay sa lugniya. Angela ng kanyang pangarap, Angela ng kanyang pagaza, et biglan naglao. Nguni ange kanyang riction et indi para ke Katrina. Indi para sa nawalan bue. Kundi para sa kanyang sarili. Ano? Indi nazajip? Baki? Baki nangiari ito. Ange boz ni Carlo et puno ng gali, indi ng kalincutan. Inarap niya si Katrina, na maina pe arin sa igaan. E kazalanan mo ito. Ika ange mala. Baki indi kanaganga? Baki ka baganyan? Dail sa greco, nawala ange anak kao. Nakatingin lang si Katrina sa kanya. Ange kanyang mg amata, napuno ng lua at sakit mula sa kanyang pagkalaglag, et biglan nagkaroon ng gali. Ange kanyang muka et puno ng pagkamui. Ako? Ako ange mala? Ikao. Ika ange dailan ng la ng ito. Ika ange mandareya. Ika ange siningaligne. Ange la ng sinabi mosa akin et puro kasiningalingan. Uwag kang magdrama. Bayaran mo ange bil. Ipagbili mo ange mga ala mo. Ange mga bag mo. La ng binili kao para sa greco, na galing pala sa pera ng mankukulam na iyon. Sigo ni Carlo, itinuro ange kanyang dalirik et Katrina. Nguni bago pe aman makazago si Katrina, du matin angizan babay. Si Sarah, ange matalik na kebigan ni Katrina. Ange kanyang muka et puno ng awa para ke Katrina, at gali para ke Carlo. La ano ba, Carlo? Wala kang karapatan pagsalitan si Katrina ng ganyan. Sa pinagdadan en iyan gayon, sigo ni Sarah. Lumapi siyak et Katrina, inawakan ange kanyang kame. Uwag kang magalala, Trixie. Ako na ange baala sa mga abil. Indi kana ayan na makipagunyeyan pea sa kanya. Indi na kelanman. Natatako si Carlo. Natatako siyan arrestuan dail sa mga indi nabayaran bil ng hospital. Satako na mawala ange kanyang kaleyan, nagpazia siya. Iniwan niya si Katrina sa hospital. Iniwan niya si Katrina, magiza, na mesakit, at menawawalang anak. Tumakasiya. Tumakasiya mula sa kanyang mga problema. Tumakasiya mula sa kanyang mga responsibilidad. Samantala, aban nagagana pangela ng ito, calmado a konaza a king opizina. Kazama kao si abogado santos at si kuya Marco. Angela et Naza ayo. Angela et Naza plano. Abogado santos, pakipadala na po ange pormal na deman letters sa baeni Carlo at sa kanyang kumpanya uto kao. Et simulant na po ange legal na pagliliti para bawan ange tatla 1 million pison appartement, angizan million dalawan dangli bon pison sazakian, at angiba panma alagan ariarian. Tumango si abogado santos. Mazuzuno po, maem alia. Ikinagagalak kao pong ipalam sa inyo na malalaman na po ni monsieur Carlo ange tune na kalagayan ng kanyang mga utang.
Meron din po akong impormasyon na delikado na po ang kalagayan ng de la Cruz Tech Solution. Tatlong buwan na po silang hindi nakakabayad ng suweldo sa kanilang mga empleyado. Ndumiti ako. Izan jiting hindi umabo sa aking mga mata. Salama, Abogado Santos. Hindi ako nagula. Maem aliyat sabini kuya Marco, ange kanyang boz e malumane, informe kao na rimpo ange mga pangunaing kazozio sa negozio ni Carlo. Ange kumpanya at be ipinagbige alam kao po ange kanyang mapanlanlan na pagugali at ange mga investigation sa pananalapi. Agad po nilang kinansla ange mga kontrata. Hindi na po sila makikipagunyayan ke Carlo. Ndumiti ako ke kuya Marco. Ange kanyang mga mata e puno ng supporta. Salama, kuya. Alam kong may irapan siyan gayon. Pero iyan ange banga ng kanyang mga aginawa. Ang bawat aksyon ko ay metodiko. Ang bawat hakbang ay pinagplanuhan. Hindi ako naging biktima. Ako ang nagmamasid. Ako ang naghihintay. At ngayon ako ang kumikilos. Ang pagbagsak ni Carlo ay hindi aksidente. Ito ay isang maingat na inihandang paghihiganti. Isang paghihiganti na pinag-isipan, pinaghandaan at ngayon ay nagbubunga. Ang pagtakas ni Carlo mula sa ospital ay simula lamang ng kanyang mabilis na pagbagsak. Ang bawat pader na kanyang inaasahan ay gumuho at ang bawat pinto na akala niya ay bukas ay nagsara, isa-isa. Ang kanyang profesional na buhay, na matagal na niyang pinagmulan ng kanyang yabang, ay biglang naging abo. Nagmamadali si Carlo patungo sa De La Cruz Tech Solutions, ang kanyang kumpanya. Umaasa siyang makakahanap pa rin ng solusyon. Umaasa siyang may natitira pa siyang magagamit. Ngunit nang makarating siya, isang nakakapanghilakbot na eksena ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga empleyado, sina Miss Garcia at M. Reyes, ay nag-iimpact ng kanilang mga gamit. Ang mga cubicle ay unti-unting nawawalan ng laman. Ano ito? Anong nangyayari dito? Ang boses ni Carlo ay nanginginig sa takot. Sir Carlo, sabi ni Miss Garcia, ang kanyang boses ay malamig, puno ng pagkabigo, kinansela na po ng kumpanya I&D ang kanilang mga kontrata. Nalaman na po nila ang inyong mga personal na iskandalo sa pananalapi at mga utang. Wala na po kaming mga proyekto. Parang may bumagsak na mabigat sa kanyang ulo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang mga pinagkakakitaan, ang kanyang mga kliyente, ay naglahon na parang bula, biglang nagring ang kanyang sirang telepono. Si M. De La Rosa, ang taong inakala niyang investor. M. Carlo de la Cruz, formal ko pong binabawi ang 30 milyong pisong pamumuhunan, sabi ni A. De La Rosa, ang kanyang boses ay matigas, puno ng otoridad. Hinihingi ko po ang buong bayad sa loob ng 3 araw. At ipinagbigay alam ko na rin po sa ibang mga kakilala ko ang inyong pagiging hindi maaasahan. Hindi po namin kayo maaaring pagkatiwalaan sa negosyo. Para akong nakakita ng isang bato na humampas sa kanyang dibdib. Ang 30 milyong piso. Ang pera na inakala niyang kanya. Ang pera na galing pala sa akin. Pinalibutan siya ng kanyang mga empleyado. Sir Carlo, nasaan na po ang 3 buwan naming sweldo? Kailangan po namin ng pera. May mga pamilya po kaming pinapakain, sigaw ni Amy Reyes. Wala na. Wala na akong pera. Wala na akong magagamit. Bangkarote na ako. Sumigaw si Carlo at bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga luha ay umagos. Wala na siyang natitira. Wala na siyang magagawa, naglakad-lakad si Carlo sa mga kalsada. Gutom. Nag-iisa. Ang kanyang sirang telepono ang kanyang huling pag-asa. Wala na siyang materhan. Wala na siyang makain. Ang lahat ng kanyang pagyayabang, ang lahat ng kanyang kayamanan, ay naglahon na parang alikabok sa hangin. Nang dumating ang gabi, sa isang madilim na eskinita, nakasalubong niya si Boss Ray at ang kanyang mga tauhan. Si Boss Ray.
Ang loan shark na kanyang nilapitan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nasaan ang 9 milyong piso ko, Carlo? Tanong ni Boss Ray. 6 milyong prinsipal at 3 milyong interes. Nasaan? Boss Ray, please, bigyan niyo ako ng konting oras pa, nagmamakaawa si Carlo. Makakahanap ako ng trabaho. Magbabayad ako. Nangangako ako. Pero si Boss Ray ay hindi natinag. Oras? Matagal na ang oras mo, Carlo. Matagal ka nang nangako. Ngayon, oras na para magbayad ka. Sa ibang paraan. Brutal na binugbog ni Boss Ray at ng kanyang mga tauhan si Carlo. Ang bawat suntok, ang bawat sipa, ay parang pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang katawan ay naramdaman ang sakit. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Sa matinding sakit at takot, kinuha ni Carlo ang kanyang sirang telepono. Isang huling pag-asa. Tinawagan niya ako. Aliyah? Aliyah, mahal ko? Please, Aliyah, tulungan mo ako. Binubugbog nila ako. Kailangan ko ng 9 milyon. Please, Aliyah, bayaran mo si Boss Ray. Magiging alipin mo ako habang buhay. Lahat ng gusto mo, gagawin ko. Please, Aliyah. Ang kanyang boses ay puno ng luha at desperasyon. Tiningnan ko ang telepono. Ang kanyang pangalan. Carlo. Ang pangalan na matagal nang nagdulot ng sakit sa aking puso. Ngayon, wala na akong nararamdaman. Wala nang sakit. Wala nang awa. Tanging kapayapaan lamang. Carlo, sabi ko, ang aking boses ay malamig, matigas. Ako pa ba ang magmamalasakit sa iyo ngayon? Ginasta mo ang pera ko sa kabit mo at ngayon ako ang lalapitan mo. Naalala mo ba ang lahat ng ginawa mo sa akin? Ang lahat ng sakit na pinadama mo? Ngayon, oras na para maramdaman mo ang lahat ng iyon. Pinutol ko ang tawag. Hindi na ako muling nag-alinlangan. Si Carlo ay naiwan. Bugbog sarado. Inabandona. Sa dilim ng eskinita. Hinarap niya ang kumpletong pagkawala ng kanyang dignidad, kalayaan at kinabukasan. Ang lahat ng kanyang pinagsikapan, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay naglaho na. At ang lahat ng iyon ay dahil sa kanyang mga sariling desisyon. Ang kanyang pagbagsak ay hindi dahil sa akin. Ito ay dahil sa kanya. Ito ang kanyang karma. Lumipas ang mga araw, mga linggo, mga buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humina, napalitan ng katahimikan. Sa katahimikang iyon, natagpuan ko ang aking sarili. Hindi ako nagdiwang sa pagbagsak ni Carlo. Hindi ako nagsaya sa kanyang paghihirap. Ang naramdaman ko ay isang malalim na kapayapaan. Ang pakiramdam na nabunutan ng tinik. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagpapanumbalik ng katarungan. Hindi ako natutuwa sa kanyang pagbagsak, kundi sa katotohanang nabigyan ako ng kapayapaan mula sa kanyang pagtataksil. Ang bigat na matagal kong dinala sa aking mga balikat ay unti-unti nang nawala. Sa paglipas ng panahon, buong puso kong tinanggap ang aking tungkulin sa Garcia Group. Hindi na ako nagtago sa likod ng anino ng isang simpleng guro. Ako si Aliyah Garcia, ang tagapagmana, ang leader. Pinili ko ang isang sangay ng aming kumpanya na matagal nang nalulugi, isang hamon na ayaw tanggapin ng iba. Ito ay isang kumpanya na nakatuon sa teknolohiya, isang larangan na malayo sa aking kaalaman, ngunit ang aking puso ay nagsasabing kaya ko ito. Sa loob ng 6 na buwan, ibinuhos ko ang aking lakas at talino. Nag-aral ako. Nakipag-usap ako sa mga eksperto. Pinakinggan ko ang mga empleyado. At higit sa lahat, ginamit ko ang aking karanasan sa buhay upang magdesisyon. Ang resulta ay hindi ka panipaniwala. Ang sangay na dating kumikita lamang ng 1 bilyon at 800 milyong piso kada buwan ay umakyat sa 6 na bilyong piso. Ang tagumpay ay hindi lamang sa pera,
kundi sa pagpapatunay sa aking sarili na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, na hindi ko kailangan ng sinuman upang maging buo. Aban ako e abala sa muling pagbangon, paminsan et nakakatanga ako ng balita tinkol ke Carlo. Nula ke abogado Santos, nalaman kong patulua ange legal na prozezo laban sa kanya. Nula sa mga dating kebigan, narinig kong nagtatago siya, palipalipa ng lugar upang makewa sa mga nagpapotan sa kanya. Siya e najinizan azon ligo, na tumataka sa kanyang sariling anino. Wala akong narandaman awa. Ange kanyang landa e siya mismo ange pumili. Izan apon, aban abala ako sa izan business meeting, ipinakilala sa akin ni kuya Marco angizan bagong kazozio. Elia, ito si Gino Valdez sabi ni kuya Marco, menjiti sa kanyang mga alabi point umarap ako sa lalaking nagangalang Gino. Siya e matankad, me malumane nanjiti, at mga matan puno ng integrida. Walan yaban. Walan pagpapangap. Izan tune na Gino. Ikinagagalak kitang makilala, Gino sabi kao, inyabo ange akin kame. L'ange karangalan e naza akin, alia sagoniya, ange kanyang boz e calmado at magalan. Anjaming unan paguzap et inkol sa negozio. Nguni aban matagal, narandaman kao angizan kakeban connexion. Izan connexion na indi kao pa narandaman nun. Izan connexion na nakabate sa pagalan at pagunawa point pagkatapo ng meeting, kinoza pako ni kuya Marco. La anon mazazabimo ke Gino, tanon niya. Umuka siyan mabuting tao, sago kao point gumiti si kuya Marco. Mabuti siyan tao, liya. At sa tingin kao, karapadapa ka sa izan mabuting tao. Sa mga salitan iyon, narandaman kao ange pagmama alenge aking pamilia. Sila ange aking pindazion. Sila ange aking laka. At dail sa kanila, alam kon manda na akon mag simula muli. Izan bagong simula. Izan bagong pagaza point ange connexion na main ni Gino e indi nagtapo sa izan business meeting. Anjaming mga akumpanya, Ange Garcia Group at Ange Valdez Group, e nag simulan magtulingan sa izan malaking proyecto. Izan proyecto na nakation sa renouable énergie. Izan proyecto na indi laman magbibige ng kita, kundi magbibige din ng tulon sa kalikazan. Sabawa pagpupulon, sabawa pagpapalitan ng ideya, lalo kong nakikilala si Gino. Ange kanyang talino sa negozio e kaanga. Ange kanyang pagpapa alaga sa kanyang mga empleado et une. At ange kanyang pagalan sa akin e indi nagbabago. Nakita niya ako indi bilan izan baba en azaktan, kundi bilan izan lidena me kakayang magtagampe. Izan gabi, matapo angizan matagampe na presentation, inambita en niya akon magapunan. Lalia, para ipagdiwang anjating tagampe sabiniya, menjiti sa kanyang mga alabi. Pumayag ako. Sa izan taimik na restaurant, sa ilali mga malumane na ilao, nague sa pekami. Indi na tinkol sa negozio. Kundi tinkol sa bue. Nalaman kong mailig din siyan magbaza mga libro. Nalaman kong gusto ran niyan maglakad sa dalampazigan. Nalaman kong pareo kaming naniniwala na anjtune na kayamanan e indi sa pera, kundi sa mga relasyon na ating binubuo. Sa gabi niyon, tumawa ako. Izan tawa na tune at magaan. Izan tawa na matagal nang nawala sa aking puzo. Alam mo, alia sabi ni Gino, ange kanyang mga mata e seryoso, inangan kita. Indi dahil sa iyong kayamanan, kundi dahil sa iyong laka. Alam kao ange iyong pinagdanan. At sa kabila ngela, nandito kape arin, nakatayo, mas matata kaisa dati. Ange kanyang mga salita e tumago sa aking puzo. Indi awa. Indi pangusga. Kundi pagunawa. Sa sandali niyon, narandaman kon inti nang bumubuka muli ange aking puzo. Kinabukazan, tumawag si abogado Santos. Me magandan balita siya. Maem alia, kinampirman a po ng court ange décision la banque et monsieur Carlo.
Inutuzan possillant ibalik Angela ng ariarian na kanyang naku amula sa inyo, Kazama Anginter. Ange appartement ni Katrina na nagkaka alaga ng tatlin pung million piso, atange kanyang sazakian na isan million dalawandang libo. Opisial na possillant pugante, atla ng kanyang na titiran ariarian et kinimpiska na po ng gobierno. Isan malakin inanga Ange aking pinakawalan. Tapona. Tapona Angela ng legal na laban. En justizia et nebige na point aban inizip kao Angela, na pag tanto kao Angizan bagay. Ange pagilom et indi nanganga ulugan paglimo sanakaraan. Ange pagilom et ange pag tangap sa sakit, pagaral mula dito, at pagami nito upang majing mas malaka. Kait gano kazakit ange nakaraan, mais pagaza pearin para satune na kaligayaan. At sa pag dating ni gino sa aking bue, narandaman kon mange pas gazan ion et inti nang najijin katotoanan. Angizan bagong kabanata et nagzizimulana. At sa pag kakataon ito, akona anjme awa kenje panula. Mg aminamaal kon tagapa kinig, kun kayo po e nakikinig pearin en gang dito, malaking pazazalama po sa inyon pag subebe sa kwento ni alia. Ange kanyang pag lalakbe e izan patune na matapo ange bawa pag subok, me bagong pagaza. Kun gusto ninyon malaman kun paano magwawaka ange la aparak e alia at ke Carlo, atanon aral ange matututun en atin, pakibige po ange numéro 1 sa comme en section saibaba. Angignon présentia po ange aking inspiration para ibaagi anjuling baagi. Maramin salama po. Makalipa angizantan, ange buekao e peyapana. Anjaming proyecto ni gino et najing matagimpe, atan jaming samaan et lalon tumibe. Izan apon, upang ipag diwang anjaming tagimpe, nagpazia kaming mamazial sa SM ora premier. Ange mismon lugar kung sa en ag simula ange pag bagsak ni Carlo. Narandaman kao ange kabalintuna en ng citoision, ngunin gayon, ibana ange aking kazama. Wala nang biga sa aking dibdib. Anjala ala ng nakaraan et izan alaman malayon panaginip. Aban kami et naglalakad, narandaman kao ange tune na pagalaga ni gino. Indi siya mayaban. Indi siya mapag malaki. Saizant indaan ng dami, matiyaganiya a continu lingan pumili. Saizant indaan ng ala, indi upang ipag meyaban, kundi bilan izan regalo ng pazazalama para sa aming partnership, pinili niya angizan safir neklas. Anjalaga nito e jpa sapit imputé liman million piso, nguni ange para ng pagvige niya e puno ng kababa en loub. Ipinakita niya na ange tune na kayamanan e naza kabetan, indi sa kayabangan. Aban papalaba kami ng mal, mazaya at maga ange aming mg a puzo, izan pigura sa gilid ng da ange pumukao sa aking pansin. Izan lalaking nakopo sa saig, guzo ange dami, marumi ange muka, atalo indina makilala. Nagmama kawasiya sa mg a dumadaan. Uminto ako. Tinitigan kaosiya. At sailalim ng dumi at pagirap, nakilala kaosiya. Si Carlo. Ang dating asawa ko. Ang lalaking minsang nagmay-ari ng aking puso. Ngayon, isa na lamang pulubi sa lansangan. Tila naramdaman niya ang aking pagtingin. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng yabang, ay ngayon puno na ng kawalan ng pag-asa. Nakilala niya ako. Aliyah Garcia. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Sinubukan niyang tumayo, sinubukang hawakan ang laylayan ng aking damit. Ako to, si Carlo, gutom na gutom ako, parang awa mo na, agad na humakbang si Gino sa pagitan namin. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Isang tahimik na proteksyon. Nakita ni Carlo si Gino. Nakita niya ang aming mga pinamili. Nakita niya ang aking bagong buhay. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang halo ng pagsisisi, inggit at matinding galit. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng lahat ng kanyang pagkatalo. Wala akong naramdamang awa. Wala akong naramdamang galit. Ang tanging naramdaman ko ay isang tahimik na pag-unawa sa karma.
Ang landas na kanyang pinili ay kanya na ring tinahak. Siya ang gumawa ng kanyang sariling kapalaran, tumalikod ako. Nagpatuloy kami ni Gino sa paglakad patungo sa aming sasakyan, iniwan si Carlo sa kanyang kapalaran. Narinig ko ang bulungan ng mga tao sa paligid. May mga nakakilala sa kanya. Siya pala yung mayabang na naging suso ang karma, bilog, sabi ng isang boses. Ang paghuhusga ng publiko ay mabilis. At sa kaso ni Carlo, ito ay nararapat, sumakay kami sa sasakyan. Hinawakan ni Gino ang aking kamay. Okay ka lang, tanong niya. Tumingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Gino. Okay na okay ako. Dahil sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang lahat. Ang huling kabanata ng aking nakaraan ay naisara na. Habang pauwi kami ni Gino, ang aking isip ay napuno ng mga pagmumuni-muni. Ang pagtatagpo namin ni Carlo ay hindi aksidente. Ito ay isang paalala, isang pagtatapos, at isang pagkakataon upang pagnilayan ang lahat ng aral na aking natutunan sa mahabang paglalakbay na ito. Naisip ko ang aking mga magulang, ang aking Kuya Marco. Ang kanilang pagmamahal ay hindi bulag na sakripisyo. Ito ay isang matalino at mapanuring suporta. Hinayaan nila akong gawin ang aking mga desisyon, hinayaan nila akong matuto sa aking mga pagkakamali. Ngunit hindi nila ako pinabayaan. Palihim silang nagbabantay, handang sumalo sa akin kung ako ay babagsak. Binigyan nila ako ng puwang upang tumayo sa sarili kong mga paa, subalit hindi nila ako iniwan sa kadiliman. Iyon ang aral para sa mga magulang. Ang pagmamahal ay hindi pagkontrol kundi paggabay. Pagkatapos, naisip ko si Carlo. Ang kanyang pagbagsak ay isang malagim na aral para sa mga anak. Isang aral tungkol sa pasasalamat at responsibilidad. Ang pagmamahal at suporta na ibinigay ko sa kanya, na ibinigay ng kanyang sariling ina, ay hindi niya pinahalagahan. Akala niya, karapatan niya ang lahat ng iyon. Ang kanyang pagiging makasarili ang siyang sumira sa kanya. Kung tiningnan lang sana ni Carlo ang halaga ng pagmamahal ko, hindi na sana siya naghanap ng iba. Kung pinahalagahan lang sana niya ang sakripisyo, hindi sana siya naligaw ng landas. At sa huli, naisip ko ang kalikasan ng tao sa modernong mundo. Maraming nagsasabi na naghiganti ako. Ngunit sa aking puso, alam kong ang hinangad ko ay katarungan. Ang lahat ng aking ginawa ay legal at moral na makatarungan. Hindi ako gumamit ng dahas. Ginamit ko ang katotohanan. Ang aking pananahimik sa simula ay hindi kahinaan. Ito ay isang pagsubok, isang pagmamasid. At ang aking pagkilos sa huli ay isang kinakalkulang paghahatid ng hustisya. May kasabihan, ang kabutihan ay may tunay na halaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang tao at pagkakataon. Ang kabaitan ko kay Carlo ay hindi na ilagay sa tamang lugar. Ngunit ang aking katatagan ang siyang nagdala ng kapayapaan sa aking buhay. Habang naglalakbay ang aking isip, naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Gino sa aking kamay. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang presensya ay ang aking angkla. Ang aming relasyon ay binuo, hindi sa kasinungalingan o pagpapanggap, kundi sa magkaparehong pag-unawa at paggalang. Siya ang patunay na may mga mabubuting tao pa sa mundo. Kinabukasan, nakatanggap ako ng huling email mula kay Abogado Santos. Isang formal na anunsyo mula sa korte. Dahil sa patuloy na pagtatago ni Carlo, ang kaso ay tuluyan ng isinara. Ang lahat ng ari-arian ay formal nang naisalin sa aking pangalan. Ang kanyang kapalaran ay kanyang sariling gawa. Wala na akong pakialam kung nasaan siya o kung ano ang kanyang ginagawa. Ang mahalaga, malaya na ako. Ang bawat paglubog ng araw ay nagdadala ng bagong bukang liwayway. Ang bawat gabi ay nagbibigay daan sa pag-asa. Sa ngayon, ang buhay ko ay payapa. Ang salitang payapa ay hindi ko na inakala na mararamdaman ko muli ng buo. Ngunit narito ako, si Aliyah, na namumuhay ng may dignidad at bagong pag-asa.
Ang aming relasyon ni Gino ay patuloy na lumalalim, parang isang malalim na ilog na tahimik na umaagos. Hindi ito binubuo ng malalaking salita o magarbo na mga pangako. Hindi namin kailangan ng mga formal na anunsyo o ng pag-iisip tungkol sa kasal. Ang aming ugnayan ay mas matibay pa sa anumang piraso ng papel. Ito ay nabuo sa maliliit na bagay, sa mga pang-araw-araw na gawain na nagpaparamdam sa amin ng pagpapahalaga sa isa't isa. Sa umaga, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, madalas niya akong inihahandaan ng aking paboritong kape. Isang simpleng gawa, ngunit puno ng pag-aalaga. Sa gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho, ang kanyang mahigpit na yakap ay sapat na upang tanggalin. Enjanument pago à la lana. Indi namin kelangan ng malalaking parti au mama aling via upang marandamant ange kaligaya. Ange taimik na sandali na magkazama kami, aban nagbabaza ng libro sa aming balkona, au simplon naglalakad sa ardine, et sapa na upang mapuno anjaking puzo. Ange bawa palitan ng njiti, ange bawa taimik na tinginan, et nagsazabi ng ijpa sa anument salita. Ito e izan pagibig na nakabate sa pagalan, pagunawa, at pagtangap sa kung sino kami. Patulwa akon nagtatagimpe sa aking trabaho bilan ulo ng Garcia Group. Anjaming mg a negozio elu malago, indi laman sa Pilipina kundi pati narin sa ibambansa. Nguni anjaking pananao sa tagimpe e nagbago. Indi na ito tinkol sa pagpapayaman, o pagpapatune sa aking sarili sa sinuman. Ito est un col sa pagami ng aming yaman at influencia para sa positibon e pecto. Najin aktibo kami sa ibate iban kawangawa. Nagtayo kami ng mga foundation para sa education ng mga batan kapupalad sa mga liblib na lugar. Anjaming mga scholarship programme e nakatulon na sa daandang mga estudiant na matupadanj kanilang mga pangarap. Sumuportaran kami sa mga proyektong pankalikazan. Alam konman jating planeta e nasa ilalim ng matinding pagsubok, kayate ange Garcia Group e namunan sa mga renouable energy source, katulad ng aming proyekto ni Gino. Nagtanim kami ng libulibon puno sa mga kabin du camp, at naglini ng mga ilog na dating puno ng basura. Nakita kao na ange tune na alaga ng kayamanan e indi sa dami ng kung anon meronka, kundi sa kung paano mo ito ginagami upang magbige at magbago ng bue ng iba. Ange njiti ng izan batan na tututo, ange pazazalama ng izan pamilyang nabibigyan ng malini na tubig, ange pagbabago ng izan komunidad na nabigyan ng pagaza ito ange mga atune na kayamanan na indi kelanman matutin bazan ng anuman alaga. Ito ange nagbibige ng leyunan sa aking bue, izan leyunan na mas matibe kaiza sa anuman panyane para sa personal na tagimpe. Pa minsan, na alalaka o pearin si Carlo. Nguni indi na ito me puto gali. Ito e izan de tasht na pagunawa. Ange kanyang kapalaran e kanyang sariling gawa. Ange kanyang pagbagsak e indi dail sa akin, kundi sa kanyang mga pinili. Ange bawa decision na kanyang ginawa, ange bawa kazinang galangan na kanyang binitawan, ange bawa pagtataksil na kanyang izinagawa, et parents izan bato na anting nagpatibe sa pade na bumagsak sa kanya. Ange bue e nagpapatuloa, at ange bawa isa sa atin e me pananagutan sa sarili nating mga pinili. Ange kanyang kwento e izan palala, izan babala, na ange kazakiman at pagtataksil e me mabiga na kapali. Indi kao na kinuestion en justizia ng bue. Alam kon mangela e buma balik sa nagbige, sa paraan indi natin inazaan. Anjaking paglalakbe e maaba at mazakit. Ange mga tan ng pagduruza, ange mga gabi ng pagiyak, ange pakiramdam ng pagijing niloko at pinagtaksilan la ng iyon e nagmarka sa akin. Nguni indi kao ayan na ange mga negatibon karanazan na iyon ange magtagda ng akin kinabukazan. Ange sakit e nagturo sa akin ng tibe. Ange pagtataksil e nagturo sa akin ng pakilala sa tune na alaga ng tiwala. Ange pagkabigo e nagturo sa akin ng pagaza. Bawa arao, pinipili kon mabue nang buo. Pina alaga an kao ange bawa sandali, ange bawa tawa, ange bawa pagibig na ibinibige sa akin.
Pina alaga en kao ange tune na relation na binuo sa pagalan at tiwala. Ange aking pamilia, nanajin aking laka at supporta sa la ang ora. Si jino, na nagpakita sa akin na merum pagibig na totu at malini. Sangeyon, nararandaman kao angisant malalim na kapayapaan at pazazalama para sa aking bue. Napa kazarap mabue muli, at mas pa alaga ange bawa sandali. Ange kapayapaan et indi matatagpuan sa pagi iganti. Indi ito matatagpuan sa pagtaliko sa nakaraan. Ito e matatagpuan sa pagpapatawad, indi sa tanagkazala, kundi sa pagpapatawad sa sarili upang makalaya sa biga ng nakaraan. Ito ange pagtangap na ange la ang nangyari e baaji ng aking paglalakbe, at sa pamamagitan ito, ako e najing mas matatag, mas matalino, at mas buo. Ako si Alia Garcia. Atito ange aking kwento. Izan kwento ng pagbagsak, nguni iji sala, izan kwento ng muling pagbangon, medinidad at pagaza. Ito ange kwento kung paano, sa kabila ng la ang pagsubok, natagpuan kao ange tune na kaulugan ng kaligaya. Ange tanon na an angiari batalaga, e nazagona. O, nangiari nga. At daildon, ako e lumaba na mas malaka, mas mayaman, indi sapera, kundi sa karanazan, karunangan, at peyapan puzo. Atito anjuling paina ng kabanatang iyon. Ange bawa bukang liwewe e nagdadala ng bagong pagaza, atako, si alia, e andan sa bawa bagong umaga. Ange kwento ni alia e nagtatapo dito. Ngayon, pagkatapo ng la ng kanyang pinagdanan, ano anjinyon mazazabi sa mga anajing desisyon ni alia? Kung kayo ange naza kanyang position, meron ba kayong gagawin iba? Iba agi anjinyon saluban sa comment section sa ibaba obinabaza kao po ange bawa isa sa mga ito. Anjinyon mga commento e maalaga para sa akin. Kung ange kwenton ito e nagbige sa inyo ng inspiration, nagpatawa, nagpeyak, o nagpa antig ng inyon dandama, uwag kalimutan magiwan ng like, iba agi ito sa mga atan sa tinjan ninyo e makakarolat at matututorin. At mag subscribe sa aming channel na taimik na ganti upang indi ninyo mapalampa ange suzuno na mga kwenton puno ng aral at katarangan. Mulin mag kikita tayo sa suzuno na kwento at sino ange makapag sazabi, sa suzuno na pagkakataon, baka kayo na ange bida sa sarili ninyong paglalakbe. Maraming salama po sa inyong pakikinig.